Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Oh, diba? Sobrang Latina. Oh, makikiuso muna tayo for today's video, ha? Ang ganda ko talaga. Grabe! Ang pagka-monyeka sa babae. Super ganda. Monyeka, di ba, Ryle? Tama. Muy caliente. Suave. Macho. Guapito. Ay, sorry. Ba't guapito? Iba yun. Iba yun. Ganda. Sobrang Latina. Sakto sa bangayan, pampakalma. Pero, teka ha. Ayaw namin ng paawa. Tama ba ako, Team Pula? Kaya talaga gusto nyo talagang dinodog show yung mga pinagagagawa ko dito. Pero sa anumang harapan, hindi po kami magpapatalo. Ang umatras sa laban, di yan sa amin uso. Tama ba, Team Puti? Ako po si Ryle Santiago. At ako naman si Tuesday Vargas. Latina! Welcome to Face to Face Harapan! Grabe na. Yeah. Yung mga sawsawero, hindi natin tinuruan Oo, yan. Talagang nagsasabi lang sila ng katotohanan. Binulungan daw sila. Binulungan daw sila ng ano. Pero ito, hindi malalaos ang kanilang komentong pro na pro. Give it up for our harapang tagapayo. Bawal sa kanya ang pasaway sa batas at mga patakaran. Attorney Lorna Capunan. Mga hugot at patama niya laging rekta sa puso. Dr. Love June Banaca. Kalusugan ng pangkaisipan. Yan ang hashtag duty niya, Dr. Camille Garcia. Naman ang always relevant, nagbibigay linaw at namamagitan. Kaya bawat usapan ay may patutunguhan ng ating pambansang kakampi ng lahat, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Good afternoon, Ate Corin! Papasok na naman kayo sa eskwelahan, kayong dalawa. Ako po yung nag-cutting classes. Oo, ako yung teacher, ganun ba yun? Hindi naman. Talaga naman, oo. Parang may naisip ako. Ikaw si pambansang panutya. Kasi lahat tumatamis pag siya nang nagsalita. At pambansang pogi, kita naman ang ebidensya. At ako ang pambansang pampakalma. Okay, pambansang guidance counselor. Huwag naman, wala akong balak. Naku naman. Okay, isang anak ang dumulog sa ating programa dahil sa pangingialam, pang-aalipusta at pananakit daw ng kanyang sariling ama. Oy! Ang pagmamatigas naman ng ama, may dahilan naman daw kasi. Masabi kaya ni daughter ang pakiusap na, peace na tayo, Papa. Pa, mahal ko naman kayo eh. Sana mahalin niyo rin yung taong minamahal ko. Hindi parang binabastos niyo ako. Ang alita ng mag-amang Jasmine at Ray ay mas tumindi dahil ang boyfriend daw ang mas pinili. Jasmine, kahit anong mangyari, magulang mo pa rin siya, dapat mo pa rin siya irespeto. Kundi dahil sa kanya, wala ka sa mundong ito. Kaya mahalin mo ang mga magulang mo. Alin ang mas matimbang? Si boyfriend o ang pamilya? Eto na, yung hidwaan sa pagitan ng anak at saka ng kanyang ama. Ano ang pinag-uugatan? Ayan, yung kanyang kinakasama. Siya ang anak na humihingi ng pangunawa mula sa kanyang ama. Pero pakinggan muna natin siya ha, kasi narinig ko rin yung panig ng tatay. Hasmin, humarap ka na. Uy, wag, wala siyang sinusugod. Wala pa pala. Wala siyang sinusugod. Sorry, Kala. Ilan taong ka na, Hasmin? 20 po. 20. Okay, so ano ang problema? Hindi ko po kasi matanggap na nanggugulo pa rin po sila papa sa amin until now. Okay. Kailan nagsimula yung panggugulo?
Simula nung nagsama po kami, simula't sa pool. Simula nang magsama kayo ng Kinakasama ko. kinakasama mo. Opo. 20 years old. Ilang taon na kayong magkasama? 5 years po. 5 years! O di 15 ka pa lang nun. High school sweetheart. 15 ka pa lang. O, kaya naman pala nangingialam si tatay. Opo. Oo. Pinagpatuloy mo ba ang pag-aaral mo? Hininto ko na po. Hininto mo mula noong Pinag-aaral niya po ako ng kolehiyo. Pero di na yan po kaya. Dahil di nga po ako tinutulungan ng magulang ko. pero nakatapos ka ng high school. Opo. Nakatapos ka ng high school. Yung kinakasama mo, ilang taon na? 20 rin po siya. Ha? 20. 20 rin? Opo. Ha? Okay, pareho kayong 15 noon. Opo. Naku, nagkainlaban. Nagkainlaban. Bakit? Anong pumasok sa isip mo at nakisama ka na sa kanya na 15 ka pa lang? Nung panahon po na yun, palagay ko po wala po nakakaintindi sa akin kasi mismo tatay ko po lasinggero. Tapos sinasaktan niya po yung mama ko, tapos di po siya nagsusuporta sa pag-aaral ko. Kaya sabi ko po nun, magbubukod na lang ako total, parang wala rin ako magulang. Ayun ang mga kwento ng mga bata sa daigdig ng kahirapan, no? Ayan, ganitong sitwasyon sa buhay nyo, napanindigan naman ninyo. Opo. Talaga ba? Ano kayo nabubuhay? 15 pa lang kayo nun. Ano po, nagtatrabaho po siya, nagdi-deliver po siya ng tubig nung una. Tapos ako po nag-aaral. And then nagsa-sideline po ako ng panghihilot, naglalabada, para po may pang-upa kami ng bahay. So nagtulungan na lang kayo? Nagtulungan po kami kasi wala pong ibang tutulong. Anong trabaho niya ngayon? Sa production po siya. Production worker po, paggawaan ng tinapay. Pagawaan ng tinapay. Sa parang pabrika. Apo. Pagawaan ng tinapay. Nandoon siya. Hindi na rin siya nakapagtapos. Hindi na rin po, dahil mas inuna niya po ako. Inuna ka niya. Oo. Yung nanay mo? Housewife po, pero nag-sideline din po siya sa paggawa ng mga basahan. Ng mga basahan. Apo. Wala naman siyang magawa sa sinasabi mong paglalasing at pananakit ng tatay mo. Sumusunod lang din po kasi siya kay Papa. Takot lahat, di ba? Opo. Takot lahat? Anong pagklase yung pananakit yung sinasabi mo? Nakikita ko po kasi kay Papa noon, kapag wala pong maibigay si Mama, dapat di ba po si Papa, na pera, nagagalit po siya. Tapos kapag sinusundo po siya sa inuman ni Mama, hindi na po, parang hindi niya po kami kilala. Ganun. Siyempre, wala na sa wisyo yun. Paglasing na, hindi ba? Ipinapahiya rin daw kayo? Opo. Tama ba? Ano yun? Yung sa trabaho ko po kasi ngayon, isa po akong live seller. So, importante po sa akin yung tingin sa social media platforms. Kaso po yung ginawa po niya sa akin na pagpo-post, naapektuhan po yung trabaho ko to the point na muntik na po ako mawalan ng trabaho. Oo. Anong ginawa niya? Pinost niya po yung mukha namin dalawa na wag daw po tularan, na hanggang naglandi. Masakit po sa akin kasi lagi po ako natitingnan ng masamang anak. Pero hindi po nila inaalam yung istorya ko. Bakit ka naiiyak? Ano po, parang sobrang cruel po kasi ng world na pag sinabi ko na maaga ako nag-asawa, tingin po agad sa akin malandi. Pero sa tingin ko po, kung iba yung naging magulang ko, siguro hindi ako ganito. Kasi gustong-gusto ko po mag-aral. Alam po ng Diyos yan, gusto ko po mag-aral. Kaya kahit po second year college lang yung natin ko, proud po ako na ako po yung kami po dalawa ng partner ko. Hinabol ka talaga niya, no? Kaya po niya din po ako hinabol kasi pag sumasahod po ako, pupunta po siya sa bahay namin, nagwawala. Nagbibigay na lang po ako para wala na pong gulo. Kasi kahit po ano namang gawin ko, parang lagi po akong mali. Sinubukan mo na ba siyang kausapin ng masinsinan? Kasi 20 ka na. Sinubukan ko po. Pero pag nasa church po kami, nag-church po kami lahat, inaaya ko po sila. Pero after po ng mga isang linggo, ganun babalik po ulit sa ganun. Kasi nga po may tropa rin po si Papa, parang napapasama-sama din po. Yung addiction sa alcohol, yun ang nagpapabalik sa kanya sa dati. Nako, ang saklap naman din ang nangyayari, ano? Minsan tuloy maiisip mo, kaya pala siya lumayas ng kanilang bahay at nagkaganon. Nakaabot ka ng second year college. Opo. Anong kurso? Comsci po, Computer Science. Pwede namang ituloy yan, di ba? Makahanap tayo ng paraan para makatapos ka. Di ba? Pwede naman natin gawin yun. Hanapan ng paraan para makatapos siya. Siya naman ang ama na hindi matanggap ang relasyon ng kanyang anak. Pero marami rin sinabi yung anak tungkol sa kanya, Mang Ray. Ray, humarap ka na.
Okay, Ray. Teka muna, sandali lang. Totoo ba na ikaw ay nananakit, namamahiya, naglalasing? Pero wag mo munang sasagutin kasi isipin mo mabuti kung anong sasabihin mo. Ayan ang mga husgado natin, ha? Nanonood sa ating lahat. Sasagutin yan ni Mang Ray sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Pula, pula, pula! At ang nakasabit nating tanong, eto na, sa lahat ng mga isinumbong ng kanyang anak na si Yasmin, Mang Ray, may katotohanan ba yung pananakit, pamamahiya, paglalasing? Kaya napilitan siya sa 15 anyos ay lumayas na ng bahay. Hindi po lahat totoo. Hindi lahat totoo. Oh, alin doon ang hindi totoo? Yung sa social media po, unang-una po, wala nga po akong cellphone na hawak eh. Tsaka yung account na ginagamit ko noon, napakatagal na pong nahack nun. Hindi ko na nga po alam ang password nun eh. Sino magpo-post nun? Teka muna, magsimula tayo sa una. 15 anyos siya noon, naisipan niyang sumama na doon kay Charlie. No. So, bakit well, alam ko naman kung bakit siguro tumututol kayo kasi bata pa siya, ganun ba yun? Hindi, yun nga po naging isa sa naging pagkakamali ko kasi nung unang-una, ayoko siyang, kasi nga gusto ko siya makatapos ng pag-aaral, hindi ko siya hinipitan. Masyado ako naging maluwag sa kanya kaya hinayaan ko siya mag-boyfriend kasi akala ko, pagka kinaibigan ko siya, naging magkaibigan lang kami, ang tulingan namin sana, magiging mas open siya sa akin. Hinarap niya nga sa akin yung lalaki na boyfriend niya nga. Tinanggap ko naman nung una. Kaso mas kinumpronta ko na rin po yun. Hinarap ko siya na, na tapatan, lalaki sa lalaki. Sabi ko sa kanya, Charles, malaki ang pangarap ko sa anak ko na yan. Kasi siya ang magtutuloy kung sakasakali para matulungan ako. Kasi alam niya naman po yun, construction po kasi trabaho ko. Kaya yung tinasabi niya po na umiinom, totoo po yun. Kasi sa bigat po ng trabaho ko, araw-araw namamakyaw po ako ng buhos. Minsan nga po, hindi na ako umuwi sa amin eh. Biruin mo po, mamamakyaw ako ngayon na gabi. Tapos kinamadaling arawan pa po nun, magyayag-yag pa po ako. Yun po yung magpapasan po ako ng bigas para may extra pa po akong kita bukod sa kinikita ko na 350 sa construction. Alam mo naman, di ba, nakikita mo kung paano ako nagtrabaho. Nakikita mo kung paano... Ikaw na nga mismo, minsan inaakap mo ko, Papa. Ba't ba yung kamay mo? Sinasabi ko nga sa'yo, hindi, kamay ni Papa yan, kalo lang yan, nak. Nape-pressure na Paano kasi ako. nasasabi sa akin yung ganun? Parang ginawa niyo kasi akong insurance. Hindi ko ma-enjoy yung buhay ko kasi sa akin lahat ng bigat. Ikaw naman kasi ang nangako sa mga kapatid mo, nak, di ba? Hindi naman ako humihingi sa'yo ng sukli. Ang inaano ko lang naman sa'yo, dapat... Ano kayo matutulungan kung mismo sarili ko, di ko matulungan? Inuubos niyo ako. Yan na nga naging blanco ka namin. Dahil sa lalaki na yan, hindi mo nakikita mo na ba yung ginagawa mo sa amin ng mga kapatid mo? Sa kanya ko kasi nakita yung pag-intindi sa akin. Kasi sa inyo parang bawal ako magpakita ng kahinaan eh. Kailangan lagi ako matapang. Matapang, mahina rin ako. Hindi naman ako palaging matapang pa. Mag-open ako sa'yo, sasabihin mo, kaartihan lang yan. Kanino ako magsasabi? Kasi nga ayoko kasi lumaki kayo na ganyan, nak, di ba? Parang nakikita ko na dito yung yung punot dulo, talagang kahirapan, kahirapan pa rin talaga. Siyempre, dahil sa sobrang pagod ng papa mo, parang kailangan may mailabas siya. Yung pag-iinom kasi, parang akala natin nakakatulong sa atin, Doc Camille? Pag umiinom tayo, parang pansamantala nating nakakalimutan ng problema. Pero hindi natin alam kung anong epekto sa ating gawa. Na nananakit na tayo, nakakapagsalita na tayo ng hindi maganda, at saka namamahiya na tayo. Lahat po yun may epekto sa lahat ng nagiging biktima natin sa kalasingan. Kailangan maghahanap buhay din ng asawa mo. Tama.
Kasi nakasanayan ko po kasi doon po ako pinalaki ng papa ko. Matuto ka na ngayon. Ngayon, sinasabi namin sa'yo na hindi mo dapat akuin lahat para hindi ka rin nag-iinom, di ka rin sobrang nahirapan, tapos biglang masasakit ang mga salita, nag-aaway, Hindi, sa ngayon nananakit. po na medyo natitigil ko na kasi totoo po yung sinasabi niyo, nag-charge po kami. Na ano? Nag-charge pa po ako. Nag-church, po kami kaya sa nga. Tapos pero pag uminom kasi ulit, nakalimutan na ulit yun. O pansamantala na namang kaligayahan yun. Pero pag gising mo sa umaga, sakit ng ulo mo, ayaw mong bumangon, di ba? O so, teka muna, sinaktan mo nga ba talaga yung kanyang kinakasama? Totoo po. Anong nangyari? Anong nangyari? Basta kasi minsan po, bumabalik po kasi sa yung kasi yung pakiramdam ko po, ang tinupo ng pag-uusap namin, siya pa po mismo nagsabi sa akin, tutulungan kita. Ang tawag niya po sa akin, Tito. Tito, hayaan mo po, tutulungan kita. Kasi nung panahon na nag-aaral yung anak ko, yung lalaki na yun, hindi na po nag-aaral yun. Kasi ang sabi ko sa kanya, sana kung talagang mahal mo yung anak ko, hintayin mo. Pero ngayon, Mang Ray, eto na nga, yun, nangyari na yung nangyari, 15 pa lang sila, nagsama na, nagtulungan, Opo. nakakabayad ng renta, nakaabot ng second year college. Hindi po kasi gano'n na nakakarating sa akin balita Kaya nga po minsan pumupunta po ako sa kanila. Naniniwala kasi sa mga marites. Iba po kasi nakakarating sa akin na balita na mayroong parang nasasamantala tong anak ko. Hindi lang siguro nagsasabi sa akin Nagtatrabaho yung isa. Siya rin, nagpipilit magtrabaho para maipagpatuloy niya yung pag-aaral niya. Kasi ilang taon ka pa sa kurso mo? 2 pa? 2 pa po. 2 pa. Biro mo kung makatapos ang kolehiyo, makakuha ng tamang trabaho, may itsura pa man din, disente. So, makakatulong talaga din sa inyo kung sakali. Huwag ka muna mag-anak, ha? Ayoko pa po. Oo, suklian mo rin naman yung hirap ng tatay mo. Ayoko pang maulit sa anak ko yung nangyari. Oo, wag muna. Pwede pa yun, hanggang 30 ka, pwede pa yan. Di ba? Pero ngayon na 20 anyos na siya, tanggap mo na ba ang kanilang relasyon? Hindi pa rin po. Hindi pa rin. Nako, ayan na. So, ano ang makakapagpatibay ulit ng maganda at mapayapang nagtutulungang samahan sa pagitan ng tatay at ng kanyang anak? O ayan, masalimuot po na kwento ng pag-ibig at pamilya ang tinatalakay natin ngayon. Ano na ang mangyayari kapag lumabas na ang kanilang mga kampihan? Magbabalik ang Face to Face Hanapan. Kampihan time na, tawagin na po natin ang punot dulo umano ng alitan ng mag-ama. Siya ang kinakasama ni Jasmine. Charles, humarap ka na. Ay! Sus Mariosep. Teka muna. Oo. Talagang galit ka sa bata. Ilang taong ka na ba, Ray? 45 po. 45. Wala respeto itong bata na ito. 45. O, si Charles naman, 20. 20. Ano ang trabaho mo ngayon, Charles? Nagtatrabaho po ako sa pabrika po ng tinapay. Pabrika ng tinapay. So, isa po siyang breadwinner. Ha? Isa po siyang breadwinner. Literal na breadwinner. Tama. Ikaw talaga, Ryle. Ang mga sundot mo, okay din, Breadwinner talaga. Okay naman ang sweldo. Opo, nakakaraos naman. Nakakaraos. Itong si Charles, siya ang nagtaguyod para makapagtapos siya hanggang second year college. Hindi po. Oh, tama ba, Jasmine? Opo. Tama ba, Charles? Opo. Oh. Paano kung siyang magtataguyod? Yung anak ko po nagtatrabaho. Nagtatrabaho rin si Charles. Hindi po totoo yun. Kasi minsan po, nakikita ko siyang pagaling ako sa trabaho siya, nakatambay lang din. Doon nga po ako nagagalit Ano ang totoo, Jasmine? Hindi po. Ang para po kasi sa papa ko, ang pagtulong, laging nakatuon sa pera. Pero sobrang laki po ng tulong sa akin ni Charles. Hindi nga si Ate nung Elsa nagpapagulo nagpaaral na sa'yo, yung nak. utak ko. Ikaw Hindi lahat nagpaaral sa sarili ng mo. tulong sa Ikaw. pera lang nanggagaling. Tanggapin mo yung sarili mo na Natulungan niya ikaw. ako Ikaw sa utak, kaya nagtatrabaho. nakakapag-isip Gabi ako po ng ako maayos. Okay, Charles, ipaliwanag mo yung sarili mo. Minsan po nakikita niya po ako ng umaga kasi panggabi pa po yung trabaho ko. Panggabi ang trabaho. Ayun.
Kasi, yung sinisweldo mo, Charles, saan napupunta? Sa pangupa po namin pag-aaral niya, tapos pangkain din po namin. So, sama-sama na ang kinikita nyo. Ano naman ang pwede nating isumbat kay Charles? Hindi naman umiinom, walang bisyo. Nagtatrabaho naman, nakapagtapos ng second year college ito. Pinag-iinitan niya lang po talaga. Oo, dahil Tanggap yun eh. dahil ikaw ay bumukod. Ayon, di ba? Bumukod. So, anong mga pasakit naman ang nangyari sa'yo, Charles, dito sa sinasabing panghihimasok naman ng tatay? Minsan po pupunta po siya sa trabaho, tapos nagwawala po siya sa labas. Pinapayaan niya po ako. Minsan po nagagalit po yung amo ko sa akin, bakit nandyan yung tatay ng asawa mo, ginaganon po. Lasing ba siya noon? Opo. Okay. Kasi Paano mo nasabi yung lasing ako eh? Hindi ka nga humarap nun. Kailan ka ba hindi lasing? Ha? Paano mo nga nasabing lasing ako? pero kung lasing man o hindi, parang hindi rin naman tama yung pupunta ka dun sa trabaho para mamahiya. Eh, hindi nga po kasi umaharap sa akin. Simula't simula po. Bro, mo po, 5 taon na sila nagsasama. Pero hindi pa rin po sila hanggang ngayon. Kung talagang totoong lalaki ka, ba't hindi mo pinapakasalan yung anak ko? Ano tingin mo sa anak ko? Kayo ba ng iyong asawa ay kasal? Opo. Ha? Kasal ba sila ng nanay mo? Hindi po. Hindi. Sa ano po, sa Aglipay po. Kasi ngayon po kasi totoo hindi na po talaga daw yun honor. Kaya sabi ko sa asawa ko, kung ano, di magpapakasal po kami kung talagang ano, papakasalan ko po asawa ko. Naka-register ba yan sa Statistics Office? Hindi na po. Civil register? Hindi po ata na-file nga po kasi hindi po na-file. Kasi ano po yun, Hindi parang kayo yun kasal. Yun. Tapos ito naman si Jasmine tsaka si Charles. At 20 years old, hindi pa sila pwedeng, kailangan may parental consent. Yung 18 to 20. To get married. To get married. 18 to 21 to get married. 21 to 23, parental advice. Okay, so ito ang kampihan ni Charles at ni Jasmine. Siya naman ang kakampi at kinakasama ngayon ng tatay ni Jasmine. O hindi rin kayo kasal niyan. O, humarap ka na. O, bakit umiiyak ka na? Gusto ko na po siyang umuwi sa amin. Nahanap ka naman ng mga kapatid mo. Parang kulang at kulang ang buhay namin. Masaya ka ba pag isasalita ka ng ganyan sa papa mo? Yung ipinalit mo, yung pinagtatanggol mo, di naman nakarating kahit second year high school. Sino binubuhay mo yung pamilya Kasi niya? sa inyo, mapangmata kayo. Hindi. Mapangmata nyo. Kanino nang galing yung motor ng papa niya? Ha? Ang mga kapatid mo dinadanas ang gutom? Bakit sa akin Samantalang- na ba't hindi nyo questionin yung kakayanan nyo? Bakit sa akin lahat? Pati tatay ni Charles, pinaiinom mo. Huwag mo questionin yung Pati pamangkin niya, sa mga kapatid mo pinsan na. niya. Ikaw ang gumagastos. Ano ba yung expectation mo sa buhay natin? Nakita mo naman kung gano'n tayo. Pero hindi ka sumalat sa pagkain. Hindi Hindi siya. ka nagutom. Kahit nag-inom ng alak ang tatay mo, walang huminto ng pag-aaral sa inyo. Pinatulan mo yan, di nga nag-aaral. O, Jasmine, ano naman ang sagot mo doon? Buti nga po may ganitong show para papakinggan din po ako. Kasi pag nagsasalita na po siya ng ganyan, parang sama-sama ako lagi. Pero ba't sa sinasabi parang ang sama-sama ko? Bakit parang maging thank you dapat ako dahil nagpo-provide kayo? Hindi ba dapat yun yung una yung nasa isip? Nag-anak kayo? Hindi nyo dapat parang isumbat sa akin yung mga pinapakain nyo or what? Kasi Hindi nyo dapat sinusumbat yun. minumulat ko lang yung isip mo, yung mata mo, anak. Hindi mo deserve. Sa kagustuhan kong itaguyod kayo, nangihiram ako ng lakas para sa alak. Ayun. Mali, alam ko pong mali. Alam ko pong mali, pero doon po kinakaya ng katawan ko eh. Nagagawa ko pong magbuhat ng ng simento habang madaling araw nagyayag-yag ng bigas. Kasi nga ang pakiramdam ko, doon ako nanghihiram ng lakas. Mas lalo pa natin
Hintayin ang alitan na ito. Tutok lang mga kapatid sa bahay at sa online. Ayan, magbabalik ang face-to-face harapan. Parang nakikita nyo yung naging problema ng mag-asawa sa pagtataguyod ng pamilya. Nakikita mo rin yung problema ng anak na nagdadala ng paghihimagsik sa kanyang kalooban na kumawala na lang siya doon. So parang maayos naman ang buhay niya ngayon, tila. So ano sa tingin mo, Tuesday, sino ba ang may ginawa bang mali si Hasmin? Napagdaanan ko parehas, ate ko rin. Ngayon, magulang na rin ako. Nauunawaan kong lubos si Daddy Ray tsaka si Mami Au. Tapos, maaga din akong bumukod kagaya ni Hasmin. Hindi naman 15, mga 17, magdi-18 ko nito. Parehong mahirap ang kalagayan, parehong mahirap ang sitwasyon. Pero, ang central na nakikita kong pag-aaway ninyo is yung pagtakas o yung escape. Kasi si Daddy tumatakas sa isipin o intindihin sa pamamagitan ng pag-inom, gumagaan ng loob. Pero hindi mo talaga totoong nasolusyonan ng problema mo. Nahirapan mo pa ang katawan mo. Ikaw naman, Hasmin, imbis na siguro dalawa kayong may problema, you love a person on the level of your healing. May problema din si Charles, may problema ka rin. Nagsama pa kayong dalawa. Ang uunahin dapat lagi the self. Kasi you can't pour from an empty cup. Hindi ka makapagbigay ng pag-ibig pag wala ka din doon. So, ang unang pinanggalingan ng konsepto mo ng pag-ibig, silang dalawa. Si Ray tsaka si Au na una kang minahal. Huwag yung takasan, harapin nyo face to face. Okay, alright. Ikaw naman. Very recently, ate ko ring may pinagdaanan akong very similar. And masakit sa akin kasi sobrang minahal ko yung tao. First time ko makaranas ng love na hinahanap ko. Pero hindi okay sa family. And nakaka-guilty kung masaktan ko yung 4 na pinaka-importanting tao sa buhay ko para lang maging masaya ako. Diba? Hindi naman mag-i-enforce yung pamilya mo ng ganun nang walang dahilan Diba? Na gusto nila maging mabuti ka, maging successful ka, tsaka ka na maghanap ng magiging partner mo or kung kaya nyo to grow together, why not? Diba? Pero gusto lang naman nila maging okay ka and kailangan maghanap ng common ground kung saan magiging masaya lahat. Malay natin, kung magbigay si Charles ng tinapay kay Tatay Ray, maging mas okay, di ba? Malay mo, hindi na masasaktan si mami mo, hindi na mag-aaw. Di ba? Get na lang. Get na lang. O kayo, dito, masisisi nyo ba si Hasmin sa kanyang ginawa? For me po, first of all, yung kami pong mga anak, hindi naman po namin choice na panganak po kami. Yung mga parents po yun may choice nun. Then, yung sa obligations po, parang nasabi po kasi na siya na po yung nagpapaaral sa sarili niya. Di ba po obligasyon nyo yun, Tay? Yun po ang ano ko. Tama nga naman yun. Oo. Para po sa akin, yung mga magulang natin is meron silang natural na responsibility sa mga anak. But at the same time, meron din po silang natural na mga opinion para sa anak nila. Ako po, galing po ako sa pamilya na, let's say, hindi rin kami okay ng father ko, but at the same time, ano rin siya, strict sa akin and marami siyang gusto na mangyari sa akin. But kahit na grabe yung pressure and stress na nakuha ko sa kanya, hindi yun naging rason para magalit ako sa kanya. Dahil nakita ko na nagtatrabaho siya and nakita ko na kahit pumunta pa siya sa iba't ibang bansa, kahit di niya na ako makita, nagtatrabaho pa rin siya para lang mapag-aral ako. And sana ma-realize ninyo or mo na yung father mo or yung mga magulang mo is let's say, namamroblema or nagagalit sa'yo, hindi dahil ayaw nila sa'yo or galit sa'yo dahil mali yung ginagawa, ay mali kang tao, kundi dahil mahal ka lang nila. Yun lang. Okay, Attorney Lorna. Alam nyo,
support. Ang support, ang definition niyan essentials, no? Food, clothing, shelter. Pero may mas mahalaga dyan. Hindi lang yung nakikita, food, clothing, shelter. Kailangan rin respect, love, yung tinatawag na intangible. Hindi nakita ni Jasmine yon sa pamilya niya, no? Nakita niya yung binubugbog. Ngayon, wag na kayong umasa na ikaw may trabaho ka, bakit yung iba binibigyan mo, bakit yung kasama, yung tatay ng kasama mo, siyang binibigyan mo ng pang-allowance, pang-alcohol, no? Hindi na ganon. Tapos na ang obligasyon ninyo. Pabayaan nyo na sila mag-start ng pamilya nila, no? So, pag nag-love kayo, dapat walang expectation na may kapalit. Okay. Doktora Camille, masalimuot, pababayaan din na ako magtatanong sa'yo. Anong tingin mo dito? Okay. Unang-una, Ate Coring, na nagulat ako dahil kasi ayoko man sabihin yung salita, pero bakit nagiging matapobre kayo na sinabi mo, na second year high school lang itong kinakasama ng anak mo na si Jasmine, si Charles. Ang tanong ko, ano po ba ang natapos ng inyong kinakasama? Kasi parang sinasabi nyo na kailangan ang pamantayan, nakaangat, ganun po ba? Kailangan na mapapangasawa ng inyong anak, mataas ang pinag-aralan? Hindi nyo po ba nakita dito sa pagkakataong ito na ipinapakita ng inyong anak yung kanyang kalakasan? At Tatay Ray, hindi po nagkakaroon ng kalakasan ng umiinom ng alak. Yan yung po yung tinatawag nating false sense of strength. Akala nyo lang po lumalakas kayo, pero actually mas lumalabas po ang kahinaan nyo dito. At alam nyo, bilang isang tatay, kayo dapat huwag kayo mag-i-interfere doon sa judgment ng anak nyo. Dahil kasi kayo ang kinakailangan nyo maging emotional support sa anak nyo. Yun lang po. Dr. Love. Salamat, Ate Coring. Nakikita ko lang dito yung, again, palagi nating sinisisi yung kahirapan natin, poverty, no? Kaya akong ginagawa ito kasi mahina ang sweldo ko, maliit ang sweldo ko and everything. Ang daming katwiran. Hindi na tayo makakaangat sa poverty. Bahagi na ng buhay natin yung Pilipino. Yung paghihirap natin. Kailangan kumilos tayo at gumawa. Biyanan din ako at meron akong mga manugang na hindi ko gusto nung una kong makita. Pero binigyan ko ng pagkakataon, una, mahal ng anak ko. So wag nating hatulan, no? Porque may tattoo, porque yun lang ang natapos niya, hindi natin alam kung ano ang aabutin nito. At ang pinakikita niyang demeanor ngayon sa atin, nakita niyo, kanina pa siya ini-small nung kanyang birang hilaw. Tahimik lang siya, nakaganon lang siya. Very peaceful ang kanyang demeanor, no? Sana ipagpatuloy niyo yung dalawa yan, ha? At patunayan niyo sa buong mundo na hindi kayo nagkamali na piliin ang isa't isa. Dalhin niyo ang Diyos sa gitna ng pagsasama niyo. Kasi sa pamilya niyo nawala ang Diyos. And I bet you, meron pa bang nagdadasal sa pamilya niyo? Meron naman. Salamat sa Diyos. Ibalik niyo sa inyong pamilya, bayaan niyong ang Diyos ang maghari sa inyong pamilya, and you will go a long way. Ate Coring. Wala po talagang perpektong pamilya. Sadyang may mga magulang na nais lang protektahan ang kanilang mga anak. At may mga anak naman na ipaglalaban ang sarili nilang kaayusan at kalayaan. Sa puntong ito, tapusin na kaya ni Ray ang pagiging magulang niya kay Jasmine? At si Jasmine, tatapusin din ang kanyang pagiging anak kay Ray o sila'y magkakasundo sa ngalan ng kapayapaan? Abangan ang susunod sa kaganapan dito sa Face to Face Harapan. Naku, sana naman sa harapang ito ay may natutunan sina Jasmine, si Ray, Charles at si Au. Meron ba? Tutulungan namin kayo, Ray at Au, sa TESDA, pati itong si Charles, para makahanap kayo, makakuha kayo ng ideya pat edukasyon kung paano kayo pwede pang kumita. Ilalapit din namin kayo sa barangay, baka merong mas
permanenteng o yung mas estable na pagkakakitaan, hindi ba? Para hindi yung pangangailangan natin ang puno, ang bunga, pangingialam sa anak. Di ba? Gandahan na lang siguro natin ang relasyon natin sa isa't isa para magtulungan. Di ba? Yung target yung target ang kailangan nating tingnan. Ano ba target natin? Umayos ang buhay natin lahat. At yan ay hindi nakasalalay sa kanya, nakasalalay yan sa inyo. Kasi ang babata pa ninyo. Pabayaan nyo makaalagwa ito para mabalikan kayo pagka kumikita na siya ng maayos. Hindi yung habang pausbong pa lang, di ba? Winawarat nyo na ang kanyang pag-asang umangat. Ayun. Tingin ko lang ganun. At ikaw, hanap tayo ng scholarship mo, makapagtapos ka. Ayan. Hanap tayo ng scholarship para sa kanya, di ba? So, kung kayo naman ang pababayaan ko na mag-usap, magkaayusan, ano naman ang masasabi ninyo dito kay Jasmine? Baka naman hindi ka na nagsasalita sa akin. Ayusin naman, ganito pa. Kasi ang sarap na pag galing ako trabaho, may tatawagin ako, napapagod ako. Hindi, mabigat talaga sa akin, kaso nga lang, mahal mo Mahalin ko na rin. All things work together for good naman Kita mo yon. Narinig nyo ba? Sabi niya, kung mahal mo, mahal ko na rin. Sabi ni Ray. Sumuporta ka na dyan. Nabimiss ka na ng mga kapatid mo. Bisitahin mo din. Dalawa po kasi yung gagraduate ngayon. Senior high, puro po top 2. In fairness, na pag-aral ni Ray, yung dalawa niyang anak, top 2 pa. At least, sabi po ng kuya niya, yung panganay, special child po yung pero napag-aral namin sa public school. Gagraduate na po sa PICC ngayon. Biro mo yun. Palakapan naman natin yung mag-asawa. May ginawa naman palang tama din. Ikaw yung anak. Ikaw na lumapit. Sige na. Ako ba ako na nalapit? Sorry. Hindi ba? At least, ayan. Bibisita ka na sa kanila. Bibigyan kita ng gift certificate ng pizza. Pagbisita mo sa kanila, magdala ka ng pizza. Okay? Mabuti na lang, may dala ako sa wallet ko. Ikaw naman, isa pa ito, tingnan mo itong si pambansang panot siya. Ayan na. Ayaw kasi magpati na kayo, ba't makaawa ng away? Ayan, at least, nagkaayos ang isang buong pamilya. Masarap, di ba? Na at least nagkaharapan sila dito. Alam po ninyo, malaki po ang aking personal na paniniwala na kung ano po yung bunga ay titingnan ng puno. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon po, ay kasalanan ng magulang. Hindi. Pero, kailangang mapaalala sa mga magulang na tayo ang gumawa ng anak natin. Tayo din ang huhubog sa kanila sa tamang paraan. Nasa tamang edad na po tayo at malinaw ang tama at mali. Tama ba na nakakarinig ng sigawan parati ang anak? Hindi. Tama ba na namamahiya tayo sa publiko? Hindi. Tama ba na parating nakikitang naglalasing ang magulang? Hindi. Kaya kung itatama natin ang sitwasyon sa ating pamilya, ay hindi talaga po pwede na sa maling paraan na naman gagawin yon. Sa mga anak naman, personal ko rin paniniwala na anuman ang ating magulang, lumisan man tayo sa kanilang poder, kailangan natin silang balikan at tulungan. Yung atin pong mga magulang sa abot ng ating makakaya lang naman. Hindi natin sila kailangang tiisin sa kanilang pagmamalabis, pero sila pa rin ang ating magulang. Sa pag-unawa at tulong sa kanila, biyaya galing langit na lang ang ating gantimpala. Okay? Okay, naintindihan mo yun. Maayos ka naman, ituloy-tuloy mo lang yan. Sana matulungan namin kayo talaga, Ako po ang inyong Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan!
abono. Actually, ma'am, second time kung alam ko lang nasa kanya, hindi ako pipick up dyan. Balatuba yan, ma'am. Bakit ka ganyan magsalita? Masyado ka bang perfecto? Tama na, tama na. Okay, huwag ka lang bumala. Kayong lahat, mga wala kayong utang na loob.